Bagyo ka lang, immortal ako. So paano yan? Lahat ng sakuna naranasan ko na, may nangyari ba? Kaya hindi mo ako mapipigilang gumawa ng content kahit binabayo mo na kami. Malinis ba ito? Hello mga ka-immortal. Ito pala yung mga kaganapan nung kasagsagan ni Bagyong Guwanti, araw-gabi walang panty. Kung saan nanggigil talaga ako ng matindi. Kasi linggo pa lang ng tanghali, wala na kaming kuryente. O, diba naka-rhyme lahat? Kahit hindi pa naman gaanong malakas yung hangin ng mga oras na to, ewan ko ba, pinutulan na talaga kami. Ganun ba talaga pag naka-jumper lang, maaga na wawala ng kuryente man? Madami pa naman akong gagawin ngayon. Yung undas vlog ko, magpapasko na, di ko pa na-edit. Maingay man kasi, dinig yung hangin pag nagbo-voice over ka, tapos tinitipid ko na rin talaga yung battery ng cellphone ko. So dahil nga sa wala naman talaga tayong magagawa, alam mo na, wala tayong magagawa, alam mo na, batadan. Kasi nga natural disaster ito, kaya wala talaga tayong magagawa, kundi magdasal na lang, ano? So ayan, nagsindi muna ako ng 7 kandila bago simula ng orasyon na makakapagpaalis ng bagyo. Charot, magluto na lang ako kung anong pwedeng kainin. Gusto ko kasi yung may nginangata-ngata ako kapag ganitong mga maulan ba. Sakto, may nahalongkat ako sa rep na pa-expire na fishball. Kaysa masira ito ng tuluyan kasi nga walang kuryente, ipreto ko na lang, ano? Hindi kasi ako nakapag-panic buying. Paano ba naman kasi ako maniniwala na malakas talaga yung bagyo? May nakita akong picture. Pinagkumpara ba naman yung Yolanda tsaka O1, tapos nung clinic ko yung photo, napunta man ako sa Shopee. Tapos may mga AI video pa na nagsilabasan na sobrang lakas daw. So ayun, di na lang ako masyadong nakibasa at nanood ng mga balita tungkol sa bagyo. Kaya di ako masyadong nakapaghanda. Bago ko iprito yung fish bowl, syempre gagawa muna ako ng sausawan. Nagdikdik lang ako ng bawang, hindi ko na masyadong binalatan, tinadtad ko na agad. At di ko man masyadong maaninag ba. Ngayon, inililipat ko na tong mga nasindihan kong kandila dito sa kalan para makagawa na tayo ng sauce. Kayo na lang magbilang kung ilan ba yung kandilang ginagamit ko dyan, ha? Sa hindi masyadong ka-o-oring na kaserolya, naglagay lang ako ng 1.5 cup ng wata and then 1/2 cup of Nutella granules or brown sugar. Kaunting toyo, pampadarkan lang ng kulay. Ilawan ko lang kaya di ko makita kung dark na ba talaga. 2 kutsaritang cornstarch, pero pwede pang dagdagan, depende na lang sa gusto mong lapot. Ini-stir fry ko muna ng maigi. Yung dinikdik na bawang pala, baka makalimutan ko. Dato puti na suka, tansya lang. Paminta, 1 kutsarita. Asin ko pong sing-sing, tansya lang. Haluin lang ng maigi at okay na yan. Paandarin na ang kalan. Huwag sana kaming maubusan ng gas. Patay talaga kami nito. Basa pa naman lahat ng kahoy namin sa labas. Uy. May nahanap akong 1 perasong laboyo, kaya nilagay ko na lang din. Ginonting-gonting ko para di maanghangan yung kamay ko. Antayin ko lang yan kumulo. Wala pala kaming stock ng sibuyas, guys. Baka maghanap kayo. Alangan bumili pa ako sa labas. Suungin ko yung bagyo para lang makabili ng sibuyas na yan. Kumukulo na, pero pakukuluan ko pa yan ng pakukuluan hanggang sa tuluyang maluto yung bawang. Tapos medyo kulang din yung nailagay kong cornstarch kaya hindi pa masyadong malapot. Ayoko nang dagdagan pa ng cornstarch kasi magtutunaw pa ako, kaya ang gagawin ko, pakukuluan ko na lang ng pakukuluan hanggang sa tuluyang lumapot. Medyo malapot na para sa akin, kaya okay na ito. Pinatay ko na ang apoy. So ganun lang kadali gumawa ng sausawan. Next na isinalang ko is the kawali na pagpiprituhan naman natin ng fish bowl. Kailangan ng madaming mantika para ma-deep fry. Abot pa kaya itong mantika namin hanggang sa matapos tong bagyo. Nung kumukulo na yung mantika, inilaglag ko na ang fish bowl. Alam nyo, parang malagkit na yung texture ng fish bowl ko. Parang mandulyakit na ba, ganun. Normal lang ba yan? Hindi pa kaya yan panis? Pero wala namang amoy na maasim nung sininghot ko. So pwede pa naman siguro ito, ano? Tapos mas okay din namang mategi na busog ka kesa mamatay ka sa gutom. Late na pala lumitaw itong flashlight na bitbit ko kung kailan patapos na akong magprito. Nung umalukaka na yung mga fishball, kumbaga umalsa-alsa na ba? Kasi kapit-kapit yan kapag hindi mo pa piniprito, kumbaga parang kulubot ba? Tapos pag malapit ng maluto, bigla yung lolobo ba, ganun. Tinuro pa, pati pagprito lang ng fishball. Okay na yan, inakare ko na. Sinubo ko na lang yung lengthy kasi yung batang inuutusan ko para lintihan ako, hindi man abot. Marami naman yan, kaya safe naman kahit isubo ko, ano ba kayo? So ganun lang kadali, meron na akong kakainin habang binabayo ng bagyo, diba? Seriously, palakas na po ng palakas yung hangin ng mga oras na ito. Tapos may makulit pang batang lipat ng kandila. Ang gigil ako sa'yo, di ako makapag-video ng maayos man. So ayan na po ang ating finished product. Ang pritong fishball with a sophisticated sauce sa harapan ng 4 na kandilang pinatong sa iba't ibang lagayan.
Ngayon, titikman na natin. Ano to putahe para tikman? Magbumukbang fishbowl tayo sa kasagsagan ng Bagyo. Ano? Ano ba tong batang ito? Lipat ng kandila man. Akala mo nag-i-spirit of the glass ba? Papatayin, sisindihan. Nanggigigil ako sa'yo talaga. So ayan, nagtabi na lang ako ng kakainin ko para doon na lang ako sa taas ba. Kahit madilim, at least presko ang hangin man. Mas lalong lumakas na ang hangin ngayon kumpara kanina. Siguro nasa 205 kmph na ito pero hindi pa naglalandfall si Kuwanti. Alam nyo, pagdating ng alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, yan, nagsimula na talaga yung parang dilubyo na hangin ba? Lalo na nung alas 12 hanggang alauna ng madaling araw. Hindi ka talaga makakatulog, Diyos ko, dahil sa takot man. Yun bang parang gugustuhin mo na lang magtago sa loob ng nicho man, ganun, para lang maging safe ka. Tapos diretso cremate na pagkatapos, ano. Pangalawa pala ito sa pinakamalakas na bagyong naranasan ko sa tanang buhay ko. Sa edad kong 34, ang dami ko na rin kasi talagang napagdaan ng malakas na bagyo. Andyan si Gading, Cosme, Balukating. Kaya laking pasasalamat ko pa rin talaga kay Lord kasi buhay pa rin ako hanggang ngayon. Parang yung sakuna na yung sumuko sa akin ba, ganun. Alas 2 na pala ng madaling araw nito at gising pa rin ako. Buti nga lang at lumabas ako ng kwarto kasi napasok na pala ako ng tubig. Ayan oh. Tapat ko kasi yung bintana na kinakainan ko lagi. Kahit nakasara yun, sa sobrang lakas ng hangin, nakakapasok pa rin ng tubig. Mag-aalas 3 ng madaling araw, medyo nawala-wala na yung mga ungol, pero may mga pabugso-bugso pa rin. Kaya nakatulog ako mga alas 4 na ng madaling araw. Kinabukasan, na-excite akong sumilip sa labas kasi para bang maaliwalas ang paligid. Yung pala, nagsitumbahan man lahat ng mga puno. Ngayon, dumiretso ako agad sa bukid para silipin yung mga pananim naming ampalaya, okra, kalabasa at yung pananim ng tatay ko na mais. Kailangan kasing picturean para sakaling hanapan kami ng DSWD ng ebidensya o ito, di ba? Natumba yung ipil-ipil na hindi naman sa amin. Blessing yan kasi may gagawin ka ng uling. Magandang gawing uling kasi yung ipil-ipil. Natumba rin yung isa sa 3 puno ng malunggay namin. Ayan siya, oh. Blessing din to kasi may palaruan na kami ngayon ng babo-babo dito, oh. Yung parang siso ba, ganon, o, diba? Nalupak din lahat ng ponti, pero blessing din yan kasi may pagkain na ang mga baboy. Tapos meron ka na ring pansahog sa dinuguan. Ayan, o, diba? Hindi pala natumba yung 2 saging na latundan ng tito ko na may mga bunga na. Alam nyo kung bakit? Kasi kahapon pa lang ng tanghali, tinanggalan na niya yan lahat ng mga dahon. Kaya ayan, o, hindi natumba, diba? Hindi pa naman magulang yung bunga niyan, kaya hindi pa pwedeng i-harvest. Natuwa din ako kasi hindi natumba itong tabilak ng aming ampalaya, upo, at kalabasa. Ayan o, nakatayo pa rin hanggang ngayon. Medyo umiling lang ng konti. Kaso lahat nitong mga pananim naming talyong and okra, lahat sila ay napahiga. Pero wala namang problema dyan. Babangon pa rin yan sa ginhawa dahil nag-bioflu. Dami pa namang bunga at bulaklak nitong okra namin. Pero mabubuhay pa rin ito. Pag naarawan, babangon na ito. Ganon din dun sa mga mais ni tatay ko na natumba. Babangon din yun sa ginhawa dahil nag-bioflu. Buti nga maliliit pa yung mga mais na pananim ng tatay ko kasi kung malalaki na yun, Diyos ko, for sure tumba lahat yun, putol pa. Dito naman sa may bandang ilog namin na lagi kong pinagkukuhanan ng tanglad, natumba yung isang aratellas. Yun lang naman. Thankful kami kasi hindi naman masyadong tumaas yung tubig sa ilog kasi hindi naman talaga masyadong malakas yung ulan. Nadala ni Kuwanti. Yung hangin lang talaga yung malakas. O siya, sige na, at 3 araw nang walang kuryente sa amin. Sa motor lang ako nagcha-charge ba? Yun lamang po. Muli, ito po ang inyong Immortal Pill, Oliver Castro, na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy and safe.